is this, sir, how is this compared to Bliss? To? Bliss, your mother's Bliss. Well, it's bigger and higher compared kasi siyempre we are progressing now at hindi na tayo kasi dati it was house and lot talagang pinag-uusapan except sa cities na ginagawang mid-rise. Dati 5 stories. So ito ganun din 1, 2, 3, 4, 5 pero mas malaki yung building at hindi ganito karami sa isang development. So we're looking just to see. Hindi pa tapos to. Ang idadagdag pa ilang building pa? 42. Altogether, 42 buildings ito. So 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito. Tinitignan ng planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela, baka pwede na maglagay. Lahat ng pinuntahan namin may bata eh. So baka kailangan ng eskwela. Basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay. But we'll be continuing. Siguro lahat ito, yung buo nito matatapos by end next year. Diba? Sakali, makasakali. Matatapos natin yan by the end of next year. Lahat ng 42 na buildings. At isa pang bagay, nandito si Sec Vince Dizon. Magpapaiwan siya rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha din the southern portion dahil ang problema meron palang master plan yun na 2023 for whatever reason hindi ginawa doon sa yung mga ibang project kaya't babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na para hindi na tayo makakakita ng baha na kagaya ng nakita natin recently. So popondohan agad, sir, yung sa JICA? Actually, it is already, well, oo. Pag-ibig is, paanin ng pag-ibig eh. Proyekto na ito is part of the pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo. We started developing this in 2023. 30 buildings na tayo, yung 14 tapos na. Yung around 12 of that patapos na, almost mga nasa 90% na tayo. Then another 4 buildings. So all in all, we have 30 buildings na all over here. So, ang remaining buildings natin, 40. Ito, dinaanan na ng malakas na earthquake ito. Structurally sound yung lahat ng mga projects natin. Pinag-aralan natin mabuti ito bago natin itayo. Ito po yung Social Housing Finance Corporation. Mandato natin ay talagang gumawa ng mga social housing programs para sa mga formal and informal settlers na nandun talaga sa mga mababang kita na kababayan natin na hindi kaya magkabahay kung hindi natin to sila tutulungan. So itong pambasang pabahay para sa Pilipino program, number 1, mura na yung pagkakagawa dahil gobyerno tayo, mas papababa natin ang construction cost. Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya maraming mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Ang Pag-ibig po, Pag-ibig Fund, no, sa pangunguna ni CEO Malen,
meron po tayong 3% home loan program under the 4PH. Ang ibig pong sabihin nito, kagaya po dito, ang isang unit po dito, dahil ito ay condominium, 1.45 million pesos po per unit. May dalawa po tayong option. Yung buyer po, yung beneficiary, pwede siyang pumili kung gusto niya yung level na amortization, ibig sabihin, mula simula hanggang dulo, equal yung hulog niya, 4,600 ang hulog nito. Pag pinili naman niya yung graduated, ibig sabihin, magsisimula muna ng mababa at unti-unting tataas. Ang unang hulog niya lang is only 2,300 pesos per month. So yun po yung epekto ng 3% na napakamura po nito pag kinumpara nyo po sa mga bangko na nagbibigay ng mga home loan. Maglalabas po kami ng bagong guidelines. No? Inutos din ng ating Pangulo na aalisin muna natin yung salary ceiling. So magbibigay tayo ng period. No? Kunyari, ilang buwan na mag-avail, kahit sino na Pag-ibig member, pwede na mag-avail ng 3% program ng Pag-ibig Fund. Under po ito sa 4PH program. Doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng affordable housing, no? Ito pong pambansang pabahay para sa Pilipino program, in-expand na po natin to. Ito pong expanded 4PH, meron na po tayong iba-ibang modalities. Makikita nyo po yan, punta po kayo sa website ng Pag-ibig Fund, website po ng SHFC, at DSUD para makita po ninyo yung mga proseso sa pag-apply sa mga programang ito. Nag-apply po kami via Pag-ibig, ma'am. At saka ang monthly amortization po namin, ma'am, is 1.6 lang po, ma'am. Yun, nakaluwag-luwag din kami kasi nung una 4K, almost 4K yung monthly rent namin sa Boulevard, ma'am. Tapos ngayon 1.6 na lang. Malaking tulong din sa amin, ma'am, kasi wala po kaming bahay. Ngayon, meron na. Ma'am, thankful po ako, ma'am, na naka-avail po kami sa libreng pabahay. Parang libreng pabahay po ni Pangulong Bongbong Marcos, ma'am. Yung asawa ko pa isang seafarer. Talagang nagustuhan niya po na kasi wala po siya. Ay naghanap po talaga siya ng yung housing na madaling lipatan, malapit sa school, yung malapit sa market. Nag-process ng mga documents. Tapos nagitay na lang po kami ng a year bago po na-turn over tong bahay sa amin. Malakas naman po ang water at hindi naman po nag-run out dito. Okay lang po talaga siya. Mga bata nakapaglaro naman po sa labas, safe po sila. Malaking tulong to sa amin. Papasalamat po talaga kami, ma'am, sa project na ito ng ating sa social housing at sa ating Pangulo po, ma'am. Ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay.